Dalawang players na gusto kunin ng Lakers sa Washington Wizards at Gabe Vincent, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Dalawang players nga mga idol mula sa Washington Wizards ang kinukonsidera ng Lakers na kunin sa trade. At ito nga ay ang mga role players na sila Tyus Jones at Daniel Gafford. Lalo at mas pipiliin daw ngayon ng Washington Wizards na magtangking kesa ang manalo. Na nasa pang 14 seed nga ngayon ang kanilang kupunan sa standing sa East na may record na 8 wins at 37 losses. Kaya maaari raw kunin ng Lakers itong si Tyus Jones at gawing backup point guard. Na may average nga ito ngayong season ng 12 points, 2 rebounds at 5 assists per game. Na meron naman itong 51% shooting at 41% naman beyond the arc. Kaya solid talaga ang shooting na maibibigay ni Tyus Jones para sa Lakers, isama pa ang pagiging playmaker nito. At ang isa pang maaaring makuha daw ng Lakers dito sa Washington Wizards ay itong si Daniel Gafford. Isa nga itong solid na big man at fit daw ito sa pangangailangan ng Lakers bilang backup center. Lalo at nag-a-average ito ngayong season ng 7 rebounds at 2 steals per game. Na may shooting naman na 68% at pangalawa nga ito sa pinakamataas sa liga sa ngayon. Kaya malaking tulong nga din ito sa Lakers kung makukuha nila si Daniel Gafford. Lalo at matutulungan niya ang second unit ng Lakers kapag magpapahinga na si Davis, lalo na sa pagkuha ng mga rebounds at sa shooting nito. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na maganda bang kunin ng Lakers sila Tyus Jones at Daniel Gafford? Mag-comment lang. Samantalang Gabe Vincent, mukhang mahihirapan dito ang Lakers na i-trade ito. Lalo at nakikita daw ito bilang isang negatibong asset sa palibot ng NBA dahil sa maraming factors. Paano ba naman daw ay palagi itong merong injury? At wala pa itong naipapakita sa Lakers kung magiging fit ba ito o hindi. Lalo at kalimitan daw sa mga role players mula sa Miami Heat ay hindi nagiging mahusay pagdating sa ibang kupunan. Pwera na nga lang daw dito kay Max Strus na maganda ang ipinapakita ngayon sa Cleveland Cavaliers. Sa ngayon kasi ay mahigit isang buwan nang hindi naglalaro para sa Lakers itong si Gabe Vincent. Na December 20 pa nga ito huling naglaro sa kanilang kupunan laban sa Chicago Bulls. Nasa kanyang 5 appearance para sa Lakers ngayong season ay nag-average lang ito ng 5 points, 1 rebound at 3 assists per game. Na meron naman itong 37% shooting sa field at 11% naman sa 3-point area. Kaya kailangan talaga ng Lakers na humanap ng mas maaasahang point guard. Dahil itong si Gabe Vincent ay inconsistent ang kanyang performance at condition para sa Lakers. Na bagamat sumailalim na ito sa isang knee surgery at may mahigit isang buwan na nga lang ito inaasahan na makakabalik sa kanilang kupunan, ay wala pa rin kasiguraduhan ang Lakers na babalik ba kaagad ang dating laro ni Gabe Vincent. Kaya habang may value pa itong si Gabe Vincent ay mas mainam kung i-trade na lang ito ng Lakers para makakuha ng mas maaasahang point guard. Kaya abangan natin mga idol, kung magagawa ba ng Lakers na makahanap ng trade partner para dito kay Gabe Vincent. Samantalang ito naman ang patunay kung bakit kakaunti lang ang free throws na nakuha ng Warriors. Ang ganda rin kasi mga idol ng depensa ng Lakers at kalimitan nga dito ay clean block ang kanilang nagawa sa Warriors. Katulad na lang nito mga idol, natapal si Andrew Wiggins at bolang-bola nga ang inabot dito ni Anthony Davis. Kalimitan din naman kasi sa tira ng Warriors ay contested shot ng Lakers. Kaya naman ay nahirapan din talaga sila na makashot. Ang maganda pa sa ginagawa ng Lakers ay talagang dinadaan nila sa sipag sa depensa. Na kapag nakuha nga nila ang bola ay ang bilis nilang bumaba, kaya naman ay marami silang nakuhang puntos pagdating sa fast break points. Ang isa pa talaga sa pinakamalaki ang ambag para sa Lakers ay itong si Jared Vanderbilt na sobra talaga ang sipag sa depensa. Na marami nga rin itong steal na nagawa kanina. Pero ang problema din talaga ng Warriors ay sobra ang dami ng kanilang 3-pointers attempts. Na meron nga silang 23 out of 58. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kakaunti ang nakuha nilang free throws kesa sa Lakers. Pero dyan kasi kilala ang Golden State Warriors ang magpakawala ng maraming 3-pointers kada laro. Na malayo nga ito sa playing style ngayon ng Lakers. Lalo at may mga players silang kaya ang tumira sa labas at kayang mag-dominate sa loob ng paint. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa matinding depensa na ipinapakita ng Lakers sa ngayon? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.